Ayun, so good day sa inyo guys. Welcome back dito po sa ating trading channel. So nakita nyo naman yung topic natin ngayon is all about po sa mga dividend stocks na lumalabas recently po dito sa ating market. So napansin nyo din siguro, ang lalaki kasi ng mga binibigay or yung potential na pwede nating makuha dito po sa mga stocks na to na nandito sa topic natin, si GMA7, si Sibulan Master, si Semirara Mining Corporation, and then titingnan din natin yung nangyari dito kay Double Dragon Reach naman natin. At yun nga, sila po yung madalas na pag-usapan ngayon dito sa ating trading community. Kasi nga po, malalaki nga po yung mga dividends na binibigay naman nila. Ayan, so nasa kanila yung focus ngayon kasi yung situation po ng market is hindi maganda. So alam niyo siguro recently is nasa ECQ po tayo dito sa Metro Manila. So expect hindi maganda yung trading po ng ibang mga stock. So kaya nga napansin natin ito yung madalas na pag-usapan po ngayon dito po sa ating market naman. Ayan. So pag-aralan natin ng konti ano yung mga details po ng mga dividends na pwede nating makuha dito po sa mga stocks na pag-uusapan po natin. Okay? Ayan, so welcome back guys. So usapang dividendo muna yung pag-uusapan natin at hindi yung mga particular na individual stocks po natin. So recently, napansin nyo din siguro sa mga disclosures po ng ating mga company is malalaki po yung mga dividends na ini-expect natin dito sa mga i-discuss po natin na stocks. Si Double Dragon Reach natin is fixed yung kanyang dividends pero hindi pa naman finalize siya, pero mataas din siya kasi ini-expect natin is more than 5%. Yung normal kasi na dividendo or interest rates na pwedeng makuha sa mga government bonds natin is around 2 to 3%. So, ang sabi nga nila, pag yung stock mo is namimigay ng more than 5% na dividends, maganda na po yun for the year na pwede nating makuha sa ating mga stocks. Especially during this time po na pandemic, mahina po yung buong market. So, ito yung magbibigay sa atin ng mga extra na income as an investor po dito naman sa ating stock market. Okay? So, as usual, pag-usapan po natin itong mga dividend stocks. Pero bago tayo magpatuloy, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel naman. So, sabi ko nga sa inyo, yung mga reviews po natin na to is isang vlog lamang siya. So, nakadepende sa personal interpretation ko sa kanya. Kaya nga, sana kung papasukin nyo itong mga stocks na to, so depende sa inyo, pag-aralan nyo din ng maigi muna para kasi alam natin kung ano yung mga pwedeng mangyari pag pumasok tayo dito sa mga stocks na dinidiscuss naman natin sa kanya. Kasi during this time, napakalaga na yung mga companies na papasukin natin, meron po siyang fundamentals, and then yun nga, hindi luging-lugi po yung stock na to. Kasi kahit makakuha ka ng dividendo sa kanya, kung after na mag-recover ng ibang stocks, malif yung ECQ natin sa Metro Manila, hindi pa rin aakyat yung kanyang price action, lugi ka din kahit magkaroon ka ng mataas na dividendo naman sa kanya. Okay po, so pag-usapan natin itong mga dividend stocks. So bago tayo pumunta sa mga individual stocks na i-discuss natin sa ngayon, so i-differentiate lang natin yung dalawang common na type ng dividends po dito sa ating stock market. So meron tayo, unang-una yung tinatawag na cash dividend, and then yung isa is yung stock dividends naman. So ano ba tong tinatawag natin na cash dividend sa kanya? So ang sabi dito, a cash dividend is the distribution of funds or money paid to stockholders generally as part of the corporation's current earnings. So galing po yan sa current na kinita po ng ating company or accumulated profits naman. So kung kumikita yung isang company, maganda yung galaw niya during this pandemic period, namimigay pa rin po siya ng dividendo. So isang indication din na healthy yung isang company pag namimigay po siya ng dividendo kasi nga galing po yun sa kanyang earnings. So ibig sabihin, kumikita yung company na namimigay po ng dividendo natin. So next, cash dividends are paid directly in money as opposed to being paid as stock dividends or other form of values. Pera po ito na direktang papasok sa ating brokerage account, and then yun nga, pwede mo na siyang ipambili ng stocks ulit or pwede mong i-withdraw as a cash naman kung gusto mong gamitin yung pera na makukuha mo dito po sa ating mga dividends. Okay? So, nakadepende sa company kung kailan niya gustong magbigay at yung amount na
ibibigay naman niya. So hindi po lahat ng companies natin namimigay ng dividendo, or yung mga dati na namimigay pwedeng hindi mamigay ulit. Depende nga po sa situation ng ating mga companies. Kaya nga nasabi natin sa kanya na maganda yung company na namimigay ng dividendo kasi ibig sabihin kumikita pa rin naman siya during this time naman. So not necessarily malaki yung kita niya, pero at least meron siyang ibibigay as a incentive sa kanyang mga investors naman. Okay? So discuss natin yung next na type ng dividends. Ito naman yung tinatawag natin na stock dividends. So instead of cash, ang ibibigay po sa atin is number of shares naman. So ang sabi dito, a stock dividend is a dividend payment to shareholders that is made in shares rather than as cash naman. So yun nga, number of shares po yung ibibigay sa atin ng mga companies pag ang declaration naman niya is stock dividends. Okay? So the stock dividend has the advantage of rewarding shareholders without reducing the company's cash balance, although it can dilute earnings per share. So anyway, kahit cash yan or kahit stock dividends, napansin nyo naman siguro pag dumating na yung X date, nag-a-adjust po yung price ng ating stocks in relation po sa laki ng mga binibigay niya na stock dividends or cash dividend. Kaya minsan, i-check nyo din. So pwede, bago dumating yung X date, halimbawa, namigay si SCC natin ng 10%, bago dumating yung X date, tataas siya ng 10%. And then expect, after ng X date niya or during the X date, magdadrop din siya ng mga 10%. Kasi nga, i-reflect niya yung mababawas doon sa kanyang earnings or doon sa kanyang shares naman or number of stocks na pwedeng ibigay po sa atin. Kaya, i-double check nyo bago kayo pumasok sa isang stock. Normally, ang mga nag-a-avail po kasi ng mga dividends, yung mga nauuna sa kanya is yung mga traders, and then yung mga nagtatagal pag na-receive na yung dividendo is yung ating mga long-term investors naman sa kanya. Okay? Next, ginagawa ito ng company kapag walang masyadong cash pero gusto niyang ma-maintain ang good sentiment ng investors. Ayan. So, bukod sa earnings na kung may extrang pera yung company, namimigay siya ng cash dividend. Pero eto, stock dividends, pwede rin palang gawing paraan ng isang company para ma-maintain niya yung good sentiment ng ating mga investors. So, instead na cash, stocks na lang po yung ibibigay ng ating companies naman sa kanya. Okay? So, pagsapan na po natin yung mga nabanggit natin na companies na merong mga upcoming dividends po dito sa ating stock market. So, unahin natin si Semirara Mining and Power Corporation. So, recently, meron po siyang declaration ng dividends. So, maigi, malaman din natin pala yung type of securities natin, yung common stocks. Ito po yung mga common na tinitrade natin dito sa ating stock market or preferred shares naman siya. Kasi minsan, kailangan mo din makita yung liquidity ng isang stock. So, pag sinabi kasing common, ito yung very liquid natin, maraming nagtitrade sa kanya. So, anytime, pwede kang lumabas-masok sa kanya na hindi masyadong magbabago yung price action. Pero dito sa preferred shares, since kokonti yung mga merong nagtitrade dito sa kanya, baka medyo mahirapan ka makalabas dun sa entry na price mo naman sa kanya. Halimbawa, nag-entry ka sa isang preferred shares, ang value is 10 pesos. So baka bago ka makalabas, ang mabibili mo na or rather mabibenta mo siya at lower cost naman siya. So pwedeng 9 pesos kasi nga yung liquidity wala sa kanya as compared dito sa ating common shares naman. Okay po. So na-declare to last March 25 and then magbibigay nga po siya ng regular dividends. So ang amount po niya is nandito sa 1.25 peso. So, meron siyang record date. Ang nakalagay dito is April 13, 2021. And then yung payment date is April 23. So, payment date, alam mo na, ito yung date na pwede natin siyang ma-receive. Yung tinatawag naman na record date, ito naman po yung ililista ng company kung sino yung mga pwedeng mabigyan po ng ating dividendo. So, ano yung pinakamahalaga pag naghahabol ka ng dividends dito sa ating mga stocks? So, yun po yung tinatawag natin na X-date naman sa kanya. Ayan. So, tingnan muna natin ilan yung dividend yield or yung percentage na pwede mong makuha sa kanya kapag nakapasok ka po before ng X-date naman itong si SCC. So, based dito at sa 1.25 pesos per share, magkakaroon tayo ng dividend yield na around 10.41%. So, recently, naging usap-usapan itong si SCC and then yung ibang stocks natin na malalaki yung bigay na dividends kasi very
very high nga po yung mga dividend yields na ganito, 10%. Kasi ang normal na binibigay lang ng mga companies is 2%, 3%. Kaya nga sabi natin, pag nag-above 5% or 5%, magandang dividend yields na po yan sa isang company. So ang price niya during announcement is 12 pesos. Kaya na-compute natin siya sa 10.41% is based nga po dito sa 12 pesos na price niya nung mag-announce po siya ng dividends. So yung ating ex-date, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, ito yung pinakamahalaga pagpapasok ka sa isang stock and then yung gusto mo lang makuha sa kanya is yung ating dividends. So ang ex-date is April 7, 2021. So anong ibig sabihin niyan? Dapat hawak mo po yung stocks before ng April 7 naman. Or hawakan mo siya before April 7 and then until April 7. So by April 7, pag binenta mo na siya, makaka-avail ka pa rin po ng ating dividend naman sa kanya na 10.41%. Ayan. So sana malinaw kung kailan ka pwedeng mag-enter dito sa mga stocks natin kung ang habol mo is dividend yields lang naman sa kanya. So tingnan natin ng konti ano yung nangyari sa price action ni SEC nung magkaroon siya ng declaration ng March 25. Kasi ito yung mga susunod na pwedeng mangyari sa mga stocks natin na hindi pa nakaka-receive ng or nag-a-announce ng kanilang mga dividends naman. So tingnan po natin yung kanyang chart. Ayan, so ito po yung chart ngayon ni SEC. So makikita mo, meron siyang malaking price action dito, malaking candle. Ito na yung araw na nagkaroon ng declaration ng ex-date ng kanyang dividends naman. So mapapansin nyo, pag dumating na dinideclare yung dividends, nagkakaroon siya ng spike. At yung spike na galaw niya is halos parehas po dun sa mga dividends na binibigay niya. So na-declare kasi ito during this day, March 25. And then March 24, ang price niya is nasa 12. So kaya sabi natin is umakyat na siya ng more than 10% naman. So ibig sabihin, pina-price in na ng ating market yung possible na next na marireceive po ng ating mga investor. So kumbaga, bago ka makakuha or makapasok at advantage of 10%, nauuna na kaagad yung iba sa atin na mabilis po yung kanilang mga kamay sa pagtitrade po dito sa ating market. So ibig sabihin, yung mga nakabili last time nung March 24, halos ganoon na rin yung kinita nila, more than 10% na rin po. So yung nakikita natin is 10.98%. So normally, nag-stay dito sa dividend yields na value na makikita natin sa kanya yung percentage po niya. So ibig sabihin, yung price action natin naglalaro na lang dito sa 10.98% na galaw after po ng announcement ng ating dividends. And then after ng ex-date or during the ex-date, magdadrop siya in relation similar po sa percentage po ng dividends. So ibig sabihin, kung halimbawa bago yung April 7 natin sa kanya, ang price natin is ganito pa rin, nasa 13.3. Possible siya is mag-drop down siya until 12 pesos naman ulit para naman i-compensate niya yung pamimigay ng 10% na dividend po ng ating companies. Kaya better check ano ba yung strategy na maganda sa kanya. Ngayon kasi naka-price in na yung dividends. So makakatanggap ka pa rin naman ng more than 10% na dividends pag hawak mo siya until ng ex-date. Kaya nga lang, after nun, magda-drop na siya ng 10%. So magkakaroon ng tinatawag natin na price depreciation naman para i-reflect niya yung ibibigay na pera po niya sa ating mga investors. So possibly bumalik siya sa 12 pesos pag gano'n naman yung gagawin po ng ating market. Kaya nga madalas nating sabihin, yung mga nag-a-avail po ng dividends natin sa kanya, mostly is mga long-term investors pag hindi po sila nakasakay bago magkaroon ng announcement po ng kanyang dividends naman. Okay, so sana malinaw. So next, pag-usapan natin yung next na stock. So medyo kalalabas lang po last Friday itong si GMA Network natin. So medyo pinag-uusapan na siya sa ngayon kasi medyo mas mataas pa po sa 10% yung binigay naman niya. So nagkaroon siya ng announcement ng cash dividends, common shares din po, last March 26 is yun nga yung Friday natin. At amount of 1.35 pesos. So, ang record date is April 22 and then yung payment date natin is May 18 naman. So, pag kinompute mo siya dun sa Friday na price niya as compared dito sa 1 peso and 35 cents na dividendo niya, makakakuha ka sa kanya ng 18.04%. So, ang laki niyan, di ba? So, swerte, sabi nga nila, yung mga nakabili last Friday bago magkaroon ng announcement kasi expect mo, gaya ng ginawa kay SEC, akyat din ng 18% yung price action po nitong si GMA natin
So tingnan natin kung makaka-apekto yung ating ECQ sa kanya, pero most likely pupunta po dito sa 18% yung price action. So yung kanyang price nung bago magkaroon ng announcement is 7.48, and then ang ex-date po niya is April 19, 2021. So gaya ng sinabi ko kanina, dapat hawak mo yung stocks before April 19 until the day na April 19. And then pwede mo na siyang ibenta by April 19. Meron ka pa rin stock dividends na 18%. So medyo maganda yata yung business nitong si GMA natin kasi 'di ba siya na lang yung pinaka-solo na malaking broadcasting network after mapasara ni ABS-CBN. Kaya maganda po yung future tingin natin dito kay GMA Network. So kung habol mo is dividendo plus yung stability ng company, mukhang pasok na pasok itong si GMA7 natin. Kasi nga maganda po yung kanyang price action. So tignan po natin yung kanyang chart naman. Ayan, so ito po yung price action ni GMA7 last Friday. At di makita mo nga 7.48. So kung tataas siya ng 18%, ang price action natin is mataas, no? Halos abot siya ng 8.8 yung last na compute natin sa kanya. Ayan, so pwede po siyang umakyat ng 8.8 pesos pagdating po ng trading natin by next week. So yun nga, tingnan natin ng mabuti kasi yun nga sabi ko sa inyo, nasa lockdown situation. So pwedeng hindi siya umabot diyan kaagad, pero most likely pag nag-normalize na po yung market, aabot din siya sa 18%. So yung mga gustong sumalo sa kanya, so kung tingin mo over the next few months of trading natin kay GMA7, mag-appreciate pa yung kanyang price or gusto mo mag-long term sa kanya, magandang pasukin kasi after nun, yung ex-date natin, meron kang marireceive na 18.12 or rather more than 18% na cash dividends naman dito kay GMA7 po natin. Ayan. So planuhin mo na maigi kung ano yung gusto mo sa kanya. Short term is pwede kang humabol dito sa price appreciation, or long term is anyway, pwede mo na siyang pasukin anytime, and then antayin mo na lang po yung kanyang ex-date naman. Okay, so next po natin na may dividendo. Ayan, so sinama po natin si Sibulan Master natin kasi nga po meron din siyang dineclare na dividend. So last March 16, so gumalaw na siya last March 16 pa at maliit lang naman, 0.25%. And then yung record date is April 16. Ang payment date is May 10. So ang dividend yields po niya na computed natin is 4.8% at a price of 5.17 last time. And then yung ex-date po niya is April 13, 2021. So bakit natin sinama si Sibulan Master? So bukod dito sa 4.8% na dividends, meron po tayong inaantay sa kanya na 123% stock dividend. So, ang laki niyan, di ba? So, pwedeng mo doble yung pera mo kung maganda yung timing mo po dito kay Sibulan Master. So, yan nga po, 123% yung inaantay natin na stock dividend sa kanya. Ang problema, hindi po natin alam kung kailan niya i-announce to kasi to be announced pa lang. Ganun din po yung ating ex-date naman sa kanya. Kasi ongoing approval pa po ito ng ating Securities and Exchange Commission naman. Ayan. So, tingnan din natin yung kanyang chart. Ayan, so makita mo dito, nag-react na yung market natin sa kanya last time dito sa kanyang dividendo. So 0.25 peso. And then makita mo, may mga gap up na yung price. Pero ang best catalyst kasi dito kay CLI is yung pagdating po ng 123% na stock dividends. Kaya nga tingin natin, hindi rin masyadong babagsak itong si CLI kahit nasa ECQ tayo. Kasi may mga nag-aantay po sa kanyang dividendo. Pero syempre, depende pa rin sa market yan guys. So hindi assurance na meron siyang paparating na dividendo is hindi na magbabagsakan yung kanyang price action. So pwede mong bantayan habang hindi pa nakadeclare yung kanyang 123% dividends. And then kapag dumating na yung time na yon na dineclare na siya, pwede natin siyang habulin kasi ang laki niyan 123% po yung inaantay natin sa kanya. So yung pera mo is pwedeng kumita ng more than 100% na stock dividends naman sa kanya. Okay, so medyo kaabang-abang po itong si CLI. And then lastly, pag-usapan po natin itong si Double Dragon REITs natin. So masasabi natin successful yung IPO niya kasi hindi naman masyadong bumagsak yung kanyang price action, di ba? Nung matapos po yung listing niya ng 14.7 billion na IPO ni Mr. Injapsia II. So based sa kanyang previous na disclosures last time, ang dividend yields naman niya is greater than 5%. So sabi natin, above average na yan. And then yung inaantay na lang natin sa kanya, kailan niya i-announce yung kanyang dividends, and then yung ex-date natin, ang sabi niya is expected for the next
3 weeks. So siguro mga end of April or early days po ng ating May, malalaman na po natin kung kailan po mamimigay ng dividendo itong si Double Dragon REITs. Pero mind nyo guys, itong 5% na sinasabi ni Double Dragon po natin, 1 year na po yan. So i-divide niya ng 4 na beses. Normally 4 times siya namimigay ng dividendo. So sa isang bigay po niya is pwedeng more than 1%. And then the rest hanggang ma-meet niya po yung 4 times na pamimigay niya. And then yung total is more than 5% naman. So ang maganda lang dito kay Double Dragon, meron na tayong reference sa kanya, si A-REITs. So tingnan po natin yung kanyang chart para ma-compare po natin. So makikita natin dito sa charting po ni A-REITs. So hindi naman siya kaagad umakyat kasi expected yan sa mga REITs natin. So hanggat hindi siya nag-i-inject ng bagong assets, hindi muna aakyat yung kanyang price action. So nangyari to last time kay A-REITs. So ang tagal din niya na nag-consolidate and then umakyat na lang po yung price action nung maglagay na po siya ng mga new investments. Ganon din yung ini-expect po natin kay DDMPR. So tingin natin magko-consolidate lang dito sa 2.2 pesos yung kanyang price action until such time meron siyang idadagdag na investment dito sa ating company or property para tumaas po yung ating dividends na pwedeng makuha sa kanya. And then tataas din yung galaw po ng ating price action naman. Ayan. So sana nakatulong po sa iyo yung mga review natin dito po sa mga stocks na merong dividends or upcoming dividends para makapag-prepare ka po sa pagpasok naman dito sa ating mga stocks sa kanya. So depende pa rin naman sa understanding mo dito sa mga stocks natin. Trading lang ba yung purpose mo sa kanya or pupunta ka sa tinatawag natin na long-term investing until such time na mag-recover po yung ating market naman sa kanya. Ayan. So planuhin mo po na mabuti at pwede mo i-comment dito sa baba ng section natin yung mga analysis pa na pwede nating idagdag dito sa mga dividend stocks natin or kung maganda ba siyang kuhanin. Especially during this time na nasa ECQ nga po yung environment po ng ating trading naman sa kanya. Ayan. So yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. See you again in my next trading vlog.